po mga minamahal, nasa bahagi na po, pinakamalagang bahagi po ng balagawain. Ito po yung pakikinig at pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sumisa na pa natin mapakinggan sa mga sandaling ito. Hinili ko po tayo po tumayo mga minamahal upang magbigay galang po ang salita ng Diyos. At ito po, aking pinagkakalubang po kakataon sa ating beloved audio preacher, beloved Boy Kaluya. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purin pong ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you sa ating beloved preacher, beloved Barabong. Magandang hapon sa inyo, mga minamahal. Tayo panandali ang manalangin upang minsan pa maunawa natin ang kanyang mga banal na salita, mga minamahal. Dakila't mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal po ng Jesucristo kami pinapupuri. Nagpapasalamat po kami sa dakilang pribileyo na pinagkaloob muli sa amin. Binigyan mo kami ng pagkakataon muli, malapang na mapapurihan ka, mapasalamatan ka, mapaglingkuran ka sa lugar na ito, malapang noon. Maraming salamat sa kalayaan. Ibinibigay mo sa aming lugar, malapang noon, patuloy pa rin namin kayo na paglilingkuran, malapang nakasasamba kami sa lugar na ito, malapang noon. Maraming salamat, lalo tigit sa pagkilis mo sa aming mga kalagitnaan, malapang noon sa mga kapatiran, mainit at matapat naglilingkod sa iyo, dakilang Diyos. At dalangin po namin, malapang patuloy po kayong mangungusap sa bawat sa amin ng mga salita mo. Patuloy mo kami patatagin, pangawakan namin ang bawat salita mo, malapanginoon. Hallelujah, dalangin po namin, malapanginoon, na kami po'y maging tagatupad ng mga salita mo at hindi lamang maging tagapakinig, dakilang Diyos. Kayo maglagyan mga salita mo sa akin, bibig sa ganang ako, wala po akong magagawa, malapanginoon. Sinasaway namin ang gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Malakas na palakpak, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal, Panginoon. Habang inihanda natin ang ating pambungad na talata, 2 Peter chapter 1, verse 3 and verse 4. Nagpapaabot po ako, mga minamahal, ng pagbati sa lahat ng mga minamahal nating mga manggagawa, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved preachers, sa lahat po ng mga uwit, manunugtog, sa lahat ng mga kapatiran po natin, beloved brethren, sa ating mga beloved webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga kapatiran natin sa ibayong dagat, kumusta na po kayo dyan? At nagpapaabot din po tayo ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, our beloved pastor, at sa lahat ng mga beloved children, the Almeida family, at sa patuloy nating pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Isang malakas, maminamahal na hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purin pong ating malapan kayong dibuksan po natin ang ating Biblia. 2 Peter chapter 1, verse 3 and verse 4. Dito po sa ikalawang Pedro, Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 4. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanya na tumawag sa atin, sa pamamagitan ng kanyang sariling kalwalhatian at kagalingan. Na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Amen. 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 Maminamahal ang ating paksa, pamagatan po nating standing on the promises of God. Standing on the promises of God. Alam niyo, maminamahal, ito po yung panahon na kinakailangan nating pangawakan ang mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat kung di po natin pangawakan ang mga pangako ng Diyos ngayon, maminamahal, marami po sa ating nang mawawala. Marami sa atin ang matitisod. Marami sa atin ang hindi makapagpapatuloy na maglingkod sa Diyos. Alam niyo, maminamahal,
pag pinangawakan natin ang pangako ng mahal na Panginoon, sinabi ng banal na kasulatan sa Roma 4:21-22, at si Abraham ay pinangawakan ang salita ng mahal na Panginoong Diyos at ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Ibig sabihin, maminamal, yung paniwalaan mo, pagtiwalaan mo ang Diyos sa mga pangako niya, ibinibilang na nakatwiran sa iyo. Ibinibilang na nakatwiran sa atin. Amen? Kaya nga, maminamahal, sinabi ng banal na kasulatan, ngayong ipinagkaloob sa atin ang kanyang dakilang kapangyarihan, ang kanyang banal na kapangyarihan. Pagkatapos kang bigyan ng Diyos ng banal na kapangyarihan, sabi ng banal na kasulatan, sabi na uukol sa kabuhayan at sa kabanalan, sa pamagitan sa Kanya na tumawag sa atin, sa pamagitan ng Kanyang kaluwalhatian at kagalingan. Dahil dito ipinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mga mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukan, nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Amen? Pagkatapos tayong bigyan, maminamahal, ng banal na kapangyarihan, sabi ng Biblia, meron tayong kapangyarihan. Pagkatapos kang bigyan ng banal na kapangyarihan na galing sa Diyos, ibinigay sa atin ang kanyang mga mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamagitan nito ay makabahagi tayo sa kabanalang mula sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, maminamahal, para maangkin natin ang mga dakila at mga mahalagang pangakong ito, dapat makabahagi tayo sa kabanalang buhat sa Diyos. Amen? May condition siya, maminamahal, para matanggap natin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako, dapat makabahagi tayo sa kabanalan. Ang Diyos ay banal. Amen? Ang pinaglilingkuran nating Diyos ay banal. Eh dapat, sabi ng Biblia, tayo rin ay mabuhay ng may kabanalan. Sapagkat ang tumawag sa atin ay banal. Sapagkat sabi rito, maminamahal, yamang nakatanan sa kabulukan, nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Yamang ang sanlibutan ito ay nakatalaga sa kabulukan. Ibig sabihin yung magunaw na ang mundo dahil bulok na, mga minamal, billion years na ang mundong ito. Sabi, nakatanan sa kabulukan ang mundong ito. Kaya nga, dapat makabahagi tayo sa kabanalang mula sa Diyos para makamtan natin ang kanyang mga mahalaga at mga dakilang pangako. Amen? Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, the value of the things promised is exceeding great. Ang halaga ng pangako ng Diyos sa atin, maminamahal, sabi, is exceeding great. Hindi lamang dakila, ito po'y kaya pang mag-exceed. Ibig sabihin, kaya pang palaki ng Panginoon. Kaya niya pang palawakin. Kaya niya pang ibigay sa iyo, higit sa lahat ng kanyang mga dakila at mga malagang pangako. Kaya niya pang i-extend. Exceeding. Amen? Yung langit na mababasa natin dito sa Biblia, Revelation chapter 21, verse 18 up to 21, higit pa dyan ang makakamtan natin. Amen? Yung mababasa natin dito, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang kalsada ay ginto. Sa langit, ang ginto na pinag-aagawan ng mga tao dito, talagang buong buhay nila, ginugugol nila sa paghanap ng ginto.
Pagdating sa langit, tatapakan na lang natin yun, wala nang value. Tapakan na lang natin yun, semento na lamang yun pagdating sa langit. Apakan lang ng paa natin. Amen? Yung mga dingding, yung mga pader doon, ay pawang mga mahalagang hiyas. Mga, sabi, berilo, topasyo, sardonico, esmeralda, mga mamahaling bato na magkaroon ka lang ng ganito kaliit, ikaw na ang pinakamayamang tao sa balat ng lupa. Ganito lang kaliit, pero pagdating sa langit, haligi lang ng pader ng bahay mo. Haligi lang. Pader lang ng bahay mo. Ikumpara mo sa buhay mo natin dito, maminamahal, kung sino mang pinakamayamang tao rito. Kung sino mang merong pinakamagandang bahay dito sa mundo. Hindi totoo yun. Panaginip lang yung kanila. Dahil ang buhay dito sa mundo parang panaginip lang. Sabi ng Hope chapter 20 verse 8. Mayaman ka dito, bilyonaryo ka, parang kang si Coco Martin, mansyon ang bahay mo, may swimming pool, pati doon sa kanyang bahay sa taas, may swimming pool. Ang laki. Ang gagara ng kotse, maminamal, milyon ng alaga. Ang daming masasarap na pagkain. May sariling siniyan. Tandaan nyo, panaginip lang yon. Darating ang araw, ang kalalagyan niya ay isang madilim, ng kasyang-kasya lang ang katawan niya. Isang napakadilim na lugar ng uudad ng apoy ay hindi namamatay. Amen? Samantalang tayo dito, mga minamahal, kung tayo ay nagtitiis, minsan walang makain, walang pamasahe, napakaliit ang bahay natin. Ang bubong ay langit, pag tingala mo, langit na agad. Panaginip lang yan. Hindi totoo yan. Ang talagang buhay mo, anak ka ng Diyos. Anak ka ng hari ng mga hari. Ang bahay mo ay mansyon. Ang kalsada ay ginto. Ang lahat ng mga pader at mga haligi, sabi ng Revelation 21, verse 18 up to 21, sabi rito, basahin po natin, ito po'y pawang mga mahalagang bato na magkaroon ka lang ng isang tipak, sinlaki lang ng kamao, bilyonaryo ka na. Doon sa Saudi Arabia, sa dakong gitnang silangan, maraming mga ganong bato. Mga diamante, mga berilo, topasyo, esmeralda, magkaroon ka lang ng ganito kaliit, bilyonaryo ka na. Pero sa langit, pader lang yun. Haligi lang ng bahay mo. Basahin natin ang mga talata. Dito po sa Revelation, chapter 21, verse 18 up to 21, sabi po, at ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe, at ang bayan ay dalisay na ginto, na katulad ng malinis na bubog. Ang mga pinagsasaligan ng kuta ng bayan ay may pamuting sari-saring mahalagang bato. Ang unang pinagsasaligan ay haspe, ang ikalawa ay sapiro, ang ikatlo ay kalsedonya, ang ikaapat ay esmeralda, ang ika-anim ay sardonica, ang ika-anim ay sardio, ang ikapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang ikasyam ay topasyo, ang ikasampu ay krisopasyo, ang ikalabing isa ay jacinto, ang ikalabing dalawa ay amatista, at ang 12 pintuan ay 12 perlas, at ang bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan ay dalisay na ginto, na gaya na aninag na bubog. Amen. 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 Sinong hindi maglilingkod sa Diyos? Amen? Kahit dumanas ka ng hirap, kahit dumanas ka ng katakot-takot na pagsubok, maminamahal, sa sanlibutan ito, baliwala yan. Dahil ang buhay sa mundo ay parang panaginip. Ang buhay sa kabila, pagdating natin sa langit, eternal, walang katapusan, may buhay na walang hanggan. Dito, pinakamatagal mong buhay, pinakamatagal na 100. Bonus lang yan, may bonus na yan. Sabi ng Psalms 90, verse 10, sabi 70 hanggang 80 lang ang buhay natin dito.
Maikli kung ikumpara sa buhay natin sa langit. Ang buhay sa langit walang katapusan. Eternal. Amen? Kaya nga kung ikumpara mo ang buhay sa mundo at buhay natin sa kabilang buhay, ang buhay dito ay panaginip. Ang sarap na ng tulog mo, talagang kumakain ka ng masarap. Nakahiga ka sa malambot na kutsyon. Malamig air condition. Tapos sasakay ka sa magaran sasakyan. Bigla kang magising, naku, panaginip lang. Sayang, hindi pala yun totoo. Amen? Kasi sandali lang. Pero ang realidad, mga minamahal, yung pagdating natin sa kabilang buhay, ito ang realidad. Sapagat ang buhay sa kabila ay walang hanggan. Eternal. Walang katapusan. Kaya nga sabi ng Biblia, exceeding great. Ang ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon ay exceeding great, napakadakila na pangako. Amen. Dahil sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, lahat ng nabasa natin, lahat ng mga narinig natin sa mga preachers patungkol sa langit, mga ibinalita sa atin, mga nabasa natin, mga narinig natin, sabi, higit pa ron, exceeding great. Higit pa ron, karamihan sa mga nagkukwento, masyadong exaggerated. Pero kahit sino ang magkwento sa'yo patungkol sa langit, walang pwedeng magsaysay sa'yo ng napakalaking pangako ng mahal na Panginoon, exceeding. Hindi niya kayang isaysay lahat, wala pa sa kalahati. Kaya yung mga nabasa natin, wala pa sa kalahati yun. Dahil exceeding great, 1 Corinthians chapter 2 verse 9, hindi pumasok sa isip ng tao na hindi narinig kailanman ang mga pangako ng ating mahal na Panginoon, hindi man lang kayang isaysay sa isip. Hindi mo kayang i-imagine sa isip mo ang napakadakila at mga mahalagang pangako ng mahal na Panginoon, ang buhay natin sa langit. Basahin natin ang 1 Corinthians 2:9. Unang Korinto, Kapitulo 2, talatang 9. Datapot, gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ni narinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Amen. 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 Ang mga inihanda ng Diyos, ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa atin na mga nagsisiibig sa Kanya, maminamahal, hindi kayang isaysay. Hindi narinig ng tenga, hindi pumasok sa puso ng tao, ni hindi nakita ng mata. Dahil exceeding great, higit pa sa iyong iniisip at higit pa sa iyong inaasahan ang pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sinabi ng Lucas 6:23, magsulandag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala niyo sa langit. Amen? Kaya ayaw ng Diyos maminamal yung mga Kristiyanong naglilingkod ng hindi masaya. Yung dadalo, parang sandamokmok ang problema. Kala mo siya ang presidente ng Pilipinas at problema niya ang buong Pilipinas. Talagang hindi mahilat siya yung muka. Yung pala, ang problema niya lang, walang pamasahe. Alam mo, napakalaki ng problema. Ayaw ng Diyos yung mga Kristiyanong hindi masayang maglingkod kasi parang tumanggap ka lang ng isang boteng bagoong. Hindi ka satisfy. Tapos kunting pagsubok lang, ayaw na. Makakita lang ng katitsuran, ayaw na. Ayaw nang dumalo, ayaw nang maglingkod. Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, dapat kung paano pinagandaan ng Diyos ang kanyang mga dakila at mga malagang pangako sa atin, ganun dapat natin higit na pahalagahan. Inihanda ng Diyos sa atin yan. Pinagandaan niya yan. Hinihintay niya tayo na makapiling niya sa langit, sabi ng mahal na Panginoon. Let not your heart be troubled. Huwag magulimayanan ang inyong puso, sumampalataya kayo sa akin. Sumampalataya kayo sa Diyos.
Sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. In my Father's house are many mansions. Ako'y pupunta roon upang ihanda kayo ng tahanan. At kapag ito'y naihanda na, kung paano ako naroroon, kayo rin naman ay doroon. Amen? Ngayon nakahanda na yan, mga minamahal, katunayan. Nakalagay na yung mga pangalan mo yan. Bawat mansyon may kanyang-kanyang pangalan na yan. May mga pangalan ka na sa langit. May pangalan na yung mansion mo, gaya na nakasulat sa Revelation 21 verse 14. Ang mga apostol, wala pa sila sa langit. Ang mga apostol, nasa libingan pa sila. Makasama natin ang mga apostol pagdating sa langit, pag nag-rapture. Nasa libingan pa yung mga apostol, mga 12 apostol. Ang nasa langit lang, yung mga Old Testament saints. Lahat ng mga New Testament saints sa Bagong Tipan, sila Peter, Saint Paul, Saint Mary, Saint Mary Magdalene, kung sino yung mga nababasa natin dito sa Bible, sila Tomas, Saint John, nasa libingan pa yun. Yung kaluluwa lang nila ang nasa langit. Kaya nga pag nagdasal ka ngayon, tinuro sa iyo ng paring Kastila, tinuro sa atin, pag nagdasal ka sa patay, ang tawag diyan divination, spiritism. Ayaw ng Diyos na nagdadasal ka sa patay. Pag lumuhod ka kay Saint Mary, lumuhod ka kay Saint John, kay Saint Peter, Saint Paul, yan ay divination, spiritism. Sabi ng Deuteronomy chapter 18 verse 10 up to 12, karumal-dumal sa paningin ng Diyos at ang karumal-dumal itatapon sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kaya dito sa banal na kasulatan, mga minamahal, basahin po natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y napakahalaga, precious. Kaya kung paano pinahalagaan ng mahal na Panginoon ang ating buhay, ang ating kaligtasan, mga minamahal, kung paano niya pinahalagaan, dapat ganun mo rin dapat pahalagahan ang kanyang pangako. Precious, sabi, ang mga dakila, ipinagkalob sa atin ang kanyang mga dakila at mahalagang pangako. Kung paano ka pinahalagaan ng mahal na Panginoon, pahalagahan mo rin ang pangako niya. Dahil sabi ng Roma 4:21 hanggang 22, pag pinangawakan mo ang pangako ng mahal na Panginoon, ibibilang sa iyong katwiran yun. Biro mo, pangawakan mo lang ang pangako ng Diyos, ibibilang na sa iyong katwiran. Matuwid ka na sa mata ng Diyos, pangawakan mo lang ang kanyang pangako. Bakit napakahalaga ng pangako ng Diyos, maminamahal? Ang kanyang investment ay ang kanyang dugo. The precious blood of Jesus. Sabi, ipinagkalob sa atin ang kanyang mahalagang pangako sapagkat ang pantubos ng mahal na Panginoon ng kanyang mahalagang dugo. Tayo'y tinubos, hindi sa pamagitan ng pilak at ginto. Tinubos tayo ng mahalagang dugo ni Kristo. Kaya napakahalaga ng pangakong ito sapagkat ang pinantubos niya sa atin ay ang kanyang mahalagang dugo. Basahin natin 1 Peter 1:18 up to 19. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 18 hanggang 19. Na inyong nalalamang, kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na pinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa kordirong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Amen. 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 Kaya gaano tayo kahalaga sa Diyos, mga minamahal? Gaano ka kahalaga? Yung dugo mismo ng Diyos, ng mahal na Panginoon. God was manifest in the flesh. Sabi ng Biblia, for without controversy, God was manifest in the flesh. Ang Diyos na napakalaki, gumawa ng langit at lupa. Ang mundo'y sinlaki lang ng bola ng Jackie Stone sa Kanya. Sabi ng Isaiah 40, verse 15, ang bawat katumbas ng bawat bansa ay katulad ng isang patak na tubig. Ang katumbas ng isang bansa, gaano kalaki ang Diyos. Ibig sabihin, ang mundo, sinliit lang ng bola ng Jackie Stone. Ganito lang kalit sa kanyang mundo.
Pero dahil napakalaga mo sa harapan ng Diyos, ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalagang dugo. Sabi rito, mga minamahal, for with the precious blood of Jesus, as of lamb without blemish, without spot. Kasi kung hindi siya magkakatuwang tao, mga minamahal, lahat tayo nasa impyerno. Lahat tayo patungo sa impyerno sapagkat sinabi ng Hebrews 9:22, without shedding of blood is no remission of sin. Kung walang nabuhos na dugo, walang kapatawaran ang kasalanan natin. Sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala, walang nakaabot sa kalatian ng Diyos. At ang Diyos, maminamahal, ang hinihingi niyang pantubos sa kasalanan, blemish, spotless, walang kapintasan, dugo ng walang kasalanan. Sabi, walang matuwid, wala kahit isa. Sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 2, isa lang ang banal, isa lang ang walang kasalanan, ang Diyos. Kaya, obligadong ang Diyos ang tumubos sa atin mismo, magkatawan tao, sapagkat nakita niya walang propeta. Ni anghel, hindi karapat-dapat. Kahit sila Abraham, si Moses, nagkasala sila, mga minamahal. Walang nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Kaya nga, kinakailangan magkatawan tao ang Diyos. Dahil siya lang ang hindi nagkakasala. Kaya yung tinatawag natin, maminamal na Santo Papa, Holy Father, asinungalingan yan. Sabi ng Roma 3:4, ang Diyos ay banal, ngunit ang tao ay sinungaling. Magpatawag ka, holy ka. Magpatawag ka, Holy Father, Santo Papa. Samantalang sabi ng Biblia, lahat ay makasalanan, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:4, tsaka talo natin ang 10, basahin natin. Dito po sa Roma chapter 3 verse 4 and 10, sabi po, huwag nawang mangyari, oo, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Datapot ang bawat tao ay sinungaling gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Dito sa 10, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Amen. Amen. Walang matuwid, wala kahit isa. Sabi, ang bawat tao ay sinungaling, ang Diyos lang ang tapat. Walang ibang holy, walang ibang banal, kundi ang Diyos. Kaya nga, kinakailangan magkatawan tao ang Diyos. Kaya naging mahalaga at dakila ang pangako ng Diyos sapagkat napakalaga at napakadakila ng kanyang investment, ang kanyang banal na dugo. Amen? Precious. Kaya kapag ikaw ay Kristiyano, naglilingkod sa Diyos, maminamal, napakalaga sa iyo ng mahal na Panginoon, napakalaga ng kamatayan mo. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Sa Lucas 16, talatang 22, mga minamahal, sinundo ng anghel si Lazaro. Gaano ka kahalaga sa Diyos? Pag ikaw kinuha ng malapang noon, may susundo sa iyo. Uutusan niyo yung anghel. Amen. Si Elijah, maminamahal, si Elias, kung mabasa niyo ang 1 Kings, sabi rito maminamahal, 2 Kings chapter 2 verse 11, nung kinuha siya ng Diyos, sinundo pa ng karwahing apoy. Espesyal pa siya. Espesyal, may karwahing apoy sumundo sa kanya. Kasi napakalaga natin sa mahal na Panginoon. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Kaya kung paano ka pinalagaan ng mahal na Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang dugo. Dapat palagaan mo rin ang kaligtasan na tinanggap mo na napakadakila at napakalaga. Amen? Nung namatay ang aming kapwa manggagawa, maminamahal, beloved brother Juanito, nagpaalam sa amin. Sabi sa amin, Brad, may susundo na sa akin. Akala ko may susundo sa kanya sa Maynila. Nagpaalam ng Sister Roda. May susundo na raw. Sabi sa akin, Sister Roda, sino mag-aalaga sa kanya kung aalis pa siya rito, dito ang dami nag-aalaga sa kanya. Yung pala yung susundo sa kanya, yun na yung anghel.
Ganun, sabi ng Lucas 16:22. Susunduin ka ng anghel kasi napakalaga mo sa mala Panginoon. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. 2 Kings chapter 2 verse 11, si Elijah sinundo ng karwahing apoy para dalhin sa langit. Gaano ka ka-espesyal? Tapos kung maglingkod ka sa Diyos, parang tumanggap ka lang ng isang boteng bagoong, dadalo ka lang, matutulog ka pa. Parang baliwala sa iyo. Amen? Parang nakatanggap ka lang ng kakapiranggot. Galit ang Diyos sa ganun. Gusto na malapanon, i-appreciate mo yung mahalaga at dakilang pangako na ibinigay niya sa atin. Great and precious. Kasi napakahalaga mo sa mala Panginoon. Dapat paano ka pinahalagaan ng mala Panginoon, pahalagaan mo rin siya. Amen? At dito sa banal na kasulatan, babasahin po natin Lucas 16:22 tsaka 2 Kings 2:11 kung paano sinundo ang mga dinala sa langit ng mahal na Panginoon. Dito po sa Lucas Kapitulo 6, talatang 22, mapapalad kayo, Ano po yan? 16:22 ng Lucas Lucas 16:22. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham at namatay naman ang mayaman at inilibing. Dito po sa Ikalawang Hari, Kapitulo 2, ang talata po ay 11, na nangyari samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan. Narito, napakita ng isang karong apoy at mga kabayong apoy na naghiwalay sa kanila kapwa at si Elias ay sumampa sa langit sa pamagitan ng isang ipo-ipo. Amen. 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 Ganun kahalaga tayo sa Diyos, mga minamahal. Kasi napakahalaga ng investment niya. Biro mo, ibuhos niya ang dugo niya sa atin. Kaya nga, yung naniniwalang si Kristo, tao lang, hindi nila kasi mapaniwalaan na magagawa ng Diyos na dahil sa pagmamahal, dahil sa pag-ibig sa tao, magagawa ng Diyos na magkakatawan tao. Kaya nga na nagkatawan tao, mala Panginoon, nandun na yung focus nila. Si Kristo, tao. Period. Tao. Pag naniwala ka na si Kristo yung tao, wala kang kaligtasan. Tinanggihan mo yung kaligtasan mo. Paano ka maliligtas ng tao? Amen? Lahat ng tao nangangailangan ng kaligtasan. Pero si Kristo, sabi ng Titus chapter 2 verse 13, si Kristo ang dakilang Diyos na tagapagligtas. Ang Diyos na tagapagligtas ay si Kristo. Sabi ng verse 14, na ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Ang Diyos na dakilang tagapagligtas, ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. Ibig sabihin, yung Diyos mismo ang bumaba. Yung sinabi, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya ay maligtas, magmana ng buhay na walang hanggan. Yung anak na tinutukoy, siya mismo yun. Nagkatawang tao siya. Kasi ang Diyos wala namang anak, wala naman siyang asawa eh. Amen? Kaya sabi ng Titus 2:13 and 14, yung dakilang Diyos na tagapagligtas, ibinigay niya ang kanyang sarili para tayo po'y matubos sa ating kasamaan. Amen? Ganun tayo kalaga. Kaya nga, naging mahalaga, sabi, the character of promiser also determine the value of promise. Dahil sa karakter, maminamal ng nangako sa atin, kaya naging mahalaga ang pangako ng Diyos sa atin. Kasi yung nangako sa atin, mga minamal mismong ang Diyos. The character of the promiser also determine the value of promise. Kaya naging mahalaga at dakila ang mga pangako niya sa atin sapagkat mga minamahal, yung nangako ay ang Diyos mismo. At ang sinabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Amen. Kaya ngayon, sa panahon natin ngayon, tayo ang pinakahigit na espesyal. Kung si Lazaro namatay, sinundo ng anghel, inutusan ng malapanong anghel, sunduin mo si Lazaro dahil uuwi na siya sa piling ko. Si Elijah, nagpadala siya ng karwahing apoy para dalhin sa langit si Elias. Nagpadala siya ng karwahing apoy, turuan.
may pakpak, may naglalagablab na apoy at kabayo. Sinundo siya at dinala siya sa langit. Pero pinaka-espesyal tayo. Bakit? Ang susundo mismo sa atin, ang mahal na Panginoong Jesucristo. Sa rapture. Amen. Sabi ng 1 Timothy chapter 4, verse 16 and verse 17. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon ay bababang mula sa langit na may isang sigaw at may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ang unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong mga nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan-kailan pa man. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nung pinakikinggan natin paano dinala sa langit yung mga nabasa natin, parang naiinggit tayo. Ang swerte naman nila, pinagpala sila. May anghel na sumundo sa kanila. Napakapalad naman ni Elijah, ni Elias. Mayroon pang espesyal na karwahing apoy nagsundo sa kanya. Pero huwag kayong mainggit doon. Mas mapalad tayo. Dahil ang susundo sa atin, mismong ang ating mahal na Panginoon. In a twinkling of an eye, in a moment, in a seconds. Sabi tayong lahat ay kukunin, aagawin sa alapaap. Magkakaroon ng tinatawag na great reunion. Ang ating mga loved ones na binawi ng Diyos, namatay sila. Muli natin silang makikita. Amen? Sabi ng Samuel chapter 12 verse 23, hindi na sila babalik sa atin pero makakapiling naman natin sila sa langit. Tayo ang pupunta sa kanila pero hindi na sila babalik sa atin. Pero tayo makakasama nila. Amen? Magkakaroon ng great reunion. Ang mga kapatid natin sa malapang noon na namatay, makasama uli natin. Ang ating mga loved ones, ang ating mga mahal sa buhay na kasama nating naglilingkod sa Diyos. Magkakaroon ng great reunion, kaya magkakatuwaan. Wala nang pinakadakilang kagalakan na mararamdaman ng anak ng Diyos. Kaya nga exceeding great. The great promises, sabi ng mahal na Panginoon, ang Panginoon ay bababa mula sa langit na may sigaw at tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ang unang mabubuhay na maguli. Doon lamang mapunta sa langit sila Saint Peter. Ilang libong taon na sila na nasa libingan. Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter. Tapos tinuruan tayo ng ating namumuno sa ating simbahan na hindi alam ang Biblia, na kapag sumamba ka sa patay, lumuhod ka sa patay, lumuhod ka sa bato, lumuhod ka sa mga, tumawag ka sa mga patay, yan po'y spiritism. Karumal-dumal sa Panginoon Diyos. Pag nagdasal ka sa santo, nagdasal ka kay Saint Peter, Saint Paul, Saint Mary, karumal-dumal ka sa mahal na Panginoon Diyos, mapunta ka sa impyerno. Akala mo naging madasalin ka, akala mo punta ka sa langit. Spiritism pa pala yun, naging kasalanan pa yung ginagawa mo. Kasi tumatawag ka sa patay. Nandun pa sila sa libingan. Pagdating ng mahal na Panginoon, doon pa lang natin makakasama sila. Unang kukunin yung mga namatay na naglingkod sa mahal na Panginoon. Yung namatay 2,000 years ago hanggang up to the present na mga Kristiyano. At sabi, pangalawa, kukunin tayo mga buhay at makakapiling tayo ng mahal na Panginoon magpakailan-kailan paman sa langit. Basahin nyo sa Acts 10:25, kahit nabubuhay ang mga santo ngayon, mga santa, hindi magpapalood yan. Ayaw nila. Kasi sabi ng Mateo 4, talatang 10, sa Diyos lamang ikaw ay sasamba, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ang tinuro sa atin ng mga paring Kastila, lumuhod sa mga santo, mga santa ka. Ang dami pang mga naglaba sa mga santo ngayon. Meron pang mga Pope Pius. Meron pang mga Pope Benedict, Pope, kung at sino-sino mga Pope. Ang daming naglabla sa mga santo ngayon, pinalulud tayo. Sa Bible, sambay mo ang Diyos sa Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Sambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Walang object. Dahil hindi mo kayang ikumpara ang Diyos kahit sa ginto.
Kahit umukit ka sa brilyante na Diyos-Diyosan, hindi mo kayang ikumpara ang kagandahan ng Diyos. Ang ganda ng kalulatian niya. Ayaw niyang ipari sa mga material na bagay. Sapagat ang Diyos ay Espiritu, sa Kanya lahat, nanggaling ang lahat ng bagay. Idagdag natin yung Acts 10:25. Lumuhod, maminamal si Cornelius. Ayaw ni Peter. Sabi, wag mo kong luran. Ang Diyos ang dapat mong luran. Sabi rito, Acts 10:25-26. Dito po sa Gawa, chapter 10, verse 25 up to 26, sabi po, at nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapot itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Amen. 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 Kaya yung mga niluluran natin, tinuro ng mga paring Kastila at tinuturo ng mga pari ngayon, kung nabubuhay yung mga santa ngayon, magagalit pa sila sa atin. Kung buhay sila ngayon. Lalo na ngayon patay, kasi spiritism yun. Deuteronomy 18, verse 10 up to 12. Ang sinumang tumatawag sa patay ay karumal-dumal sa Panginoon Diyos. Ang mga nagsisipansangguni sa mga patay. Sumasangguni sa mga patay, mga espiritista. Sabi karumal-dumal sila, pinalalaya sila ng mala Panginoon at pinarurusahan sa impyerno. Kaya kapag lumuhod ka sa mga patay, tumawag ka sa patay, nagdasal ka sa patay, spiritism yan. Amen? Kaya nga, ang nangako sa atin ay tapat, mga minamahal. Kaya nga, nagkakaroon ng value, nagkakaroon ng napakalaking halaga ang pangako ng Diyos sapagkat doon sa promiser, doon dahil sa Diyos na nangako. Sabi ng Biblia, mga minamahal, tapat ang nangako. Ang Diyos natin ay tapat. Isa lang ang di kayang gawin ng Diyos. Lahat kaya niyang gawin. Pero sabi na Numbers 23 verse 19, isa lang ang di niya kayang gawin, ang magsinungaling. Amen. Ang value ng ating pangakong pinangawakan ay dahil sa doon sa nangako. Ang Diyos ay nangako. Sabi ng 1 Kings chapter 8 verse 56, walang nagkukulang sa kanyang mga pangako. 12,000 promises ang nakasulat sa Bible. Sabi ni Solomon, walang nagkulang ni isa. Ni isa. Kung ang mga politiko nangako, maminamal, pagkatapos ng kanilang pangangampanya, ni isa, walang natupad. Ang daming ipinangako, ang daming mga ginawang pangako. Kesyo sasakay sa Jenski, magtatayo ng bandera doon sa Spratlys. Pero walang pangakong natupad. Kesyo, aalisin ang corruption, lahat ng pangako. Ni isa walang natupad. Pero ang Diyos, 1 Kings chapter 8, verse 56, walang nagkulang. Ni isa. 12,000 promises according to the Holy Scriptures. Sabi, walang nagkulang sa 12,000 promises. Yung politiko, 5 lang ang pangako, 10 lang ang pangako, wala pang natupad kahit isa. Pero mala Panginoon, sa 12,000 promises, walang nagkulang. Sabi ng 1 Kings 8:56, basahin natin. Unang Hari, Kapitulo 8, talatang 26. Talatang 56. 56. 8:56. Purihin ang Panginoon na nagbigay kapahingan sa kanyang bayang Israel. Ayon sa lahat ng kanyang ipinangako, walang nagkulang na isang salita sa lahat niyang mabuting pangako na kanyang ipinangako sa pamamagitan ni Moises na kanyang lingkod. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Imagine, maminamal, kung kay Moses, walang hindi natupad sa pangako ng Diyos na sinulat ni Moses. Ipinangako ng Diyos kay Moses, kay Abraham, lalo na sa atin ngayon, maminamal, walang magkukulang. Amen? Kaya hindi natin natatanggap, maminamal, kasi may dalawang nature ang pangako ng Diyos. Mayroon tinatawag na conditional tsaka unconditional. May conditional tsaka unconditional ang pangako ng Diyos. Amen?
Ang conditional, maminamahal, yung unconditional promises, ibig sabihin ng unconditional, kahit hindi ka maniwala, mangyayari. Kahit hindi mo paniwalaan, mangyayari. Yun ay unconditional. Mangyayari. Una-una, the second coming of Christ. Kahit ayaw mong maniwala, tutulog-tulog ka lang dahil hindi ka naniniwala. Sa ayat sa gusto mo, maniwala ko hindi, mangyayari ang pagparito ng mahal na Panginoon. Ipinangako niya yan at yan po'y unconditional. Sa ayaw at sa gusto mo, nakahanda ka o hindi, maniwala ka o hindi, yan ay unconditional. Mangyayari ang pangako na yan. Amen? Yung judgment, sinabi ng mahal na Panginoon, lahat ng tao'y haharap sa hukuman ni Kristo para bigyan ng gantimpala ang mga naglingkod sa Kanya at bigyan ng kagantihan, parusa ang mga hindi naglilingkod sa Kanya. Yan po'y unconditional. Sa ayot sa gusto mo, tatayo ka sa hukuman ni Kristo. Sa maniwala ko hindi, yan po'y unconditional. Amen! Sa maniwala ko hindi, magaganap talaga yung pangako na yan. Yung tinatawag na end of the world. Sabi, ang mundo ay mapupugnaw sa matinding init. Ang sanlibutan ito ay gagawing lake of fire. Yan po'y unconditional. Kahit sabi mong billion years na itong mundo, paano magugunaw? Nagkapalit-palit na nga ang mga tao from generation to generation, nananatili pa rin ang mundo. Tapos sasabihin nyo magugunaw. Sa ayot mo, maniwala ko hindi, sa ayot sa gusto mo, yung pong pangako na yan ay unconditional. Nasa 2 Peter 3:10. Ang sangkalangitan at ang sakalupaan mapupugnaw sa matinding init. At merong naghihintay na bagong langit at bagong lupa sa atin na tinatahanan ng katwiran. Yan po'y unconditional. Amen! Yung resurrection, yung pagkabuhay na maguli, yan po ay unconditional. Sabi ng John 5:29, maririnig ng mga patay ang tinig ng Diyos at sila'y muling mabubuhay. Ang makasalanan ay mabubuhay sa kaparusahan sa impyerno. Ngunit ang banal, ang matuwid ay mabubuhay sa piling ng Diyos sa kalangitan. Sa maniwala kayo hindi, ang conditional yan. Resurrection sa first coming of Christ. Sa second coming of our Lord Jesus Christ, yan po ang tinatawag na first resurrection. Amen! Yan po'y unconditional. Ibig sabihin na unconditional, kahit maniwala ka hindi, kahit mga minamahal, maglingkod ka o hindi, kahit hindi ka nagbabasa ng Biblia, mangyayari yan dahil unconditional yan. Amen? Ito yung mga pangakong conditional. Conditional. Ibig sabihin may kondisyon bago mangyari sa iyo ang pangako. Yun sinabi ng Biblia sa John 8:51. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumutupad ng aking utos, kailanman ay hindi makakita ng kamatayan. Yan po ay conditional. Condition, may kondisyon. Ibig sabihin ng conditional, may kondisyon. Kailangan tumupad ka sa salita ng mahal na Panginoon. Pag tinupad mo ang salita ng mahal na Panginoon, wala kang nagawang paglabag. Sabi ng Biblia, kukunin kang buhay. Kasama kang dadalhin sa langit. Rapture. Amen? Yan ay mga conditional. Yung kasagutan ng panalangin. Magtataka. Mahal na Panginoon, sabi mo, bago kami tumawag sa iyo, sasagot ka. Bago namin sabihin ang aming dasal, pakikinggan mo. Conditional yan. Conditional. Sabi ng John 9:31, God heareth not sinners. But if any man be a worshipper of God and doeth His will, him He heareth. Hindi pakikinggan ng Diyos ang panalangin ng makasalanan, pero kung sasamba ka muna at magpupuri ka sa Kanyang banal na pangalan, ay pakikinggan ka niya. Conditional. Paano kung di ka nagpupuri? Paano pakinggan ang panalangin mo? Sabi ng 1 John 5:14, dito ay may pagkakatiwala tayo na pinakikinggan ng Diyos ang ating panalangin sapagkat ginagawa natin ang Kanyang kalooban.
conditional. Amen? Bago matupad sa iyo ang pangako ng Diyos, may kondisyon siya, kailangan mong sundin. Una-una, sabi, gawin mo ang kanyang banal na kalooban. Sumamba ka sa Diyos. Sabi, God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God, and do it His will, him He heareth. Pakikinggan niya na ang panalangin mo pag sumamba ka sa Kanya. Amen? Yung kagalingan, conditional yan. Sabi ng Biblia, I am the Lord that healeth thee. Pero conditional yan. Sabi ng Biblia, kung pakikinggan mo ang aking mga tinig at susundin mo ang aking mga palatuntunan at masikap mo na didinggin ang aking mga salita, wala akong karamdamang ilalagay sa iyo. Wala akong karamdamang ilalagay sa iyo sapagkat ako ang Diyos na nagpapagaling. Conditional yan. Magtaka ka, bakit hindi ka gumagaling? Kasi nga, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan mong makinig. Kasi doon nakikita ng Diyos kung ikaw ay interesadong sumunod. Amen? Tignan mo yung anak mo. Pag inutusan mo yung anak mo, hindi ka pinakikinggan, huwag mong asahang susundin ka niyan. Yung uutusan mo pa lang, ayaw ng pakinggan yung sinasabi mo, hindi yan susunod. Hindi yan susunod. Ang interesadong sumunod, yung attentive makinig. Ano yun tayo? Sige, ano yun? Pero yung habang nagsasalita ka, hindi ka pinakikinggan, hindi interesadong sumunod yun. Ganon din ang Diyos sa mga anak ng Diyos. Amen? Pag nakita niyang hindi ka interesado kasi nga hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka interesadong sumunod. Kaya, hindi ka niya rin pagagalingin pag may sakit ka. Conditional lahat. May dalawang uri ang pangako ng Diyos, conditional and unconditional. Kung gusto mong maganap sa iyo ang pangako ng Diyos, kailangan sundin mo ang kondisyon niya. Gusto mong gumaling, pakinggan mo ang salita niya, sundin mo ang salita niya, at siya'y magpapagaling sa iyo. Amen? Gusto mong pagpalain, conditional yan. Wala pa nung bakit yung kapitbahay ko, dati sabay lang kami naglalakad nito. Ngayon may mga sasakyan na. Ngayon ang ganda na ng bahay, ngayon ako hanggang ngayon bahay kubo pa rin. Kasi ang pagpapala, conditional. Conditional. Sabi ng Proverbs chapter 28 verse 20, ang tapat na tao ay mananagana ng pagpapala. Sabi ng Proverbs 10:22, at ang pagpapalang galing sa Diyos ay nagpapayaman. Hindi niya dinadagdag ang kapangdawan. Conditional. Pag hindi ka tapat, sa tithes and offering lang hindi ka tapat, paano ka pagpapalain ng Diyos? Sa pagdalo, hindi ka tapat, paano ka pagpapalain ng Diyos? Kaya nga, may conditional at merong unconditional na pangako ang mahal na Panginoon. Amen? Yung miracles, may kondisyon yan. Sabi ng John 14:12, kung kayo'y sumasampalataya sa akin, magagawa nyo rin ang mga ginagawa ko at higit pa ang magagawa nyo sapagkat babalik ako sa Ama. Sabi ng John 14:12. Amen? Kaya nga, when you habit, kapag ang habit mo ay prayer, naging habit mo ang panalangin. When your prayer is your habit, the miracles become your lifestyle. Pag naging habit mo yung palagi kang nananalangin sa Diyos, makita mo, magiging lifestyle na lang ang himala. Mayat maya, may himala ang Diyos sa iyo. Amen? Magiging lifestyle mo na lang ang himala ng Diyos dahil naging habit mo ang panalangin. May kondisyon ang miracles. Amen? Magtaka ka, bakit walang nangyaring pangako ng Diyos? Sinabi ng Biblia, walang nagkulang ni isa sa kanyang mga pangako. Pero ang tanong, ginagawa mo kaya ang kondisyon niya? Amen? May kondisyon. Sabi ng Isaiah 54:17, walang sandatang ginawa sa iyo na tatalab sa anak ng Diyos. Bariling ka, di ka tatablan, pero conditional. Kung matuwid ka sa harapan ng Diyos, kung ang katwiran ng Diyos ay nasa sa iyo. Pag hindi ka matuwid, bariling ka, tatablan ka. Pag tinablang ka, hindi ka matuwid. Marumi ang puso mo pag tinablang ka.
Isaiah 54:17. Kaya nga, may conditional at unconditional na pangako. Amen? Tignan mo ang ating beloved evangelist sa Hulo-Sulo. Inulan ng bala, inulan ng kanyon. Mga minamahal, mayroon pang yung missile na turuan, yung tinatawag ng remote. Susundan ka kung saan ka tumakbo. Yung missile, pero hindi nagtagumpay sa kanila dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay kasama natin sa ministeryong ito. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya, maminamahal, tumayo tayo sa pangako ng Diyos. Pangawakan natin, lalo na sa panahon ngayon. Tayo po ay nasa gipit na kalagayan, manindigan tayo. Huwag natin bibitawan ang pangako ng Diyos. Sabi ng Biblia, for to me to live is Christ, and to die is gain. Pakinabang ang kamatayan sa mga anak ng Diyos. Tayo po'y tumayo, maminamahal. Tayo po'y aawit bago tayo dumako sa ating mga kahilingan sa ating mahal na Panginoon. Awitin natin maminamahal ang awiting tapat kailan pa man. Sa Panginoong Hesus ako'y nagtitiwala. Umawit tayo maminamahal habang pinupuri natin ang ating mahal na Panginoon. Sinabi ng banal na aklat na maminamahal, God heareth not sinners, but if any man be a worshipper of God and doeth His will, him he heareth. Pagkatapos mo siyang sambahin, pagkatapos mo mapakinggan ang kanyang salita, sabi ng Biblia, pakinggan niya na ang iyong mga panalangin. Umawit tayo ng awiting biyaya niya ay sapat. Sa Ginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya tapat. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya lumalamay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y namlalamig at wala kang malapitan, para bang angayahing sa'yo'y pinapasan, alalahanin mo sana. Umawit po tayo mga minamahal. Sabayin natin ang ating Diyos. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Magpapangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nandang Lalamig at wala kang malapitan, bisita maminamahal. para Lumapit po kayo sa unahan. Kung meron tayong mga baguhan, sa'yo'y imbitahan natin sa unahan. pinapasan, alalahanin mo sana na minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya tapat sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay
Minamahal, tayo po sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sinabi ng banal na kasulatan, kung ating pong panghahawakan ng kanyang mga pangako, sinabi niya, ito po'y aariing matuwid tayo sa mata ng Diyos. Paniwalaan mo lang ang kanyang pangako, mga minamahal. Magtiwala ka lang sa pangako niya, mga minamahal. Nagiging matuwid na tayo sa harapan ng Diyos. Inaring katwiran sa atin, sabi ng banal na kasulatan. How much more, maminamahal, kung ating pong susundin ang mga kondisyon ng mahal na Panginoon at magaganap sa atin ang dakila at mga mahalagang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipinangako niya sa atin, mga minamahal, kukunin niya tayong buhay. Sabi ng banal na kasulatan, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, hindi lahat tayo, mga minamahal, ay mamamatay, kundi ang iba'y babaguhin, kukunin ng mahal na Panginoon, at tayo isa sa Panginoon magpakailan pa man. Hallelujah. Pagawakan natin ang mga pangakong yan, mga minamahal. Sinabi ng Biblia, I will not leave thee, nor forsake thee. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Kahit isa walang iiwan sa atin ang ating mahal na Panginoon, pangawakan natin ang pangakong yan. Lahat tayo ay makakasama ng mahal na Panginoon. Lahat tayo ay dadalhin sa langit, magmamana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! 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 Napakadakila mo, mga Panginoon. Napakadakila at napakamahalaga mga pangako mo sa amin, dakilang Diyos. Sino kami upang bigyan mo ng importansya, mga Panginoon? Hallelujah! Hallelujah!